series, no? For the whole month po, we'll look into the lives of remarkable men in scriptures, their faith, failures, and journey with God. So simulan na po natin, no? Magtatanong lang po ako. Alright, and I have a question there. Sabi po dyan, naalala mo pa ba yung moment na sinuko mo ang buhay mo kay Lord? Naalala nyo pa po ba? Madali ba siya? Hindi. Di ba? Mahirap. Na marami kang iniisip, marami kang kino-consider, and most of us, sabi ka would say, hindi. Kasi to follow Jesus means may mga kailangan kang bitawan. Alright? May mga habits, desires, na minsan may tao din na kailangan mong bitawan. Amen? Alright? Pero alam natin, hindi ito makakatulong sa walk natin with God. At mahirap, no? Kasi minsan naging komportable tayo doon eh. Yun na yung nagpapasaya sa'yo, di ba? Or your life, yun yung identity mo. Doon ka kumukuha ng security mo. Alright? But following Jesus always requires surrender. Sabi nga po natin, surrender. At yan po ang kwento ng lalaki na pag-uusapan po natin, no? Yung unang men sa Bible na pag-uusapan po natin dahil all his life, nakaikot po yung buhay niya dun sa lugar na yun. At yung lugar na yon, nandun yung kabuhayan niya, no, nandun yung identity niya. Pero nung tinawag siya ni Jesus, iniwan niya ang lahat. Alright? And that one decision changed everything. Alright? Ginamit ni Lord ang dati niyang skill at binigyan siya ng bagong purpose. Kaya nga first week po ng ating Men in the Bible series, pag-uusapan po natin, kilalanin po natin ang isa sa mga disciples ni Jesus na si Matthew. Alright? Si Matthew na from tax collector, naging truth teller. Yan, sabi niyo nga po, Matthew. Yan, si Matthew. Parang kumata, Matthew. Yeah, tuloy nyo na lang po. Alright? So bago ang lahat, pwede ba tatayo po tayo as we read our main text for this morning dahil mamaya naman ay uupo naman po kayo, no? So samahan nyo naman po ako magbasa. So let's go in Matthew chapter 9 verse 19 to 13. Let's read, when Jesus was leaving, he saw a man named Matthew sitting at the place for collecting taxes. So he got up and followed Jesus. Jesus ate dinner at Matthew's house. Many tax collectors and others with bad reputation came and ate with him and his followers. The Pharisees saw that Jesus was eating with these people, and they asked his followers, "Why does your teacher eat with tax collectors and other sinners?" Jesus heard them say this, so he said to them, "It is the sick people who need a doctor, not those who are healthy. You need to go and learn what the scripture means. I don't want animal sacrifices. I want you to show kindness to people. And I did not come to invite good people. I came to invite sinners." And God bless His word. Sige, bago po mo po, pray po muna tayo. Lord, marami pong salamat sa umagang ito. Holy Spirit, una sa lahat, ina-appreciate namin, ina-acknowledge namin ang presence mo. Sa second service, alam namin, Panginoon, you have moved mightily in the lives, Lord God, ng first service, and I know that you will do the same, Lord God. I know it's not an accident na lagi pong napapadpad ang aming mga paa dito kada Sunday. We know that, Lord, intentionally may gagawin ka sa buhay ng bawat isa, and may this word bring transformation to the lives of everyone who will hear it. Lord, I pray, Lord, na ihanda niyo po ang puso at tainga ng bawat isa. Di po kami magre-resist sa salita mo, pero magkakaroon po kami ng puso na handang maturuan at mabago. Marami pong salamat, and use your servant. Ikaw po ang siyang makita at hindi po ako. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, sige po, makakaupo na po tayo. Sino po dito kilala niyo si Matthew? Yan, nabasa ng Book of Matthew, taas po ang kamay. Yes, no, I think most of us, we know the book of Matthew or nabasa na kasi ito yung unang-unang book kasi lagi sinasabing basahin, di ba? Pag mag-start ka ng devotion mo, mag-start ka sa gospel, start mo sa Matthew, ganyan, di ba? Kaya alam na alam po natin. And you know what? That Matthew, other name is Levi, no, as featured in the Gospels of Matthew, Mark, and Luke. And Matthew name means gift of
Yahweh. May kilala po ba kayo macho ang pangalan? Kaso parang hindi po siya gift. Parang curse. Hindi, joke lang po, no? While Levi means united. Alright? And alam naman po natin na siya po ay isa sa mga 12 disciples ni Jesus. Alright? And the only thing that Matthew tells about himself is this. He was a tax collector for the Romans. So, kumbaga sa panahon natin, BIR to. No? Naniningil ng buwis. Alright? At alam niyo po ba kapag ikaw ay isang tax collector noon, ikaw talaga ay mayaman. Yayamanin. Well off. And that is because they often charge more than they should. Sobra-sobra kung magpataw ng tax. Parang 12% din ata, no? Di siya lang, parang sa atin lang no? Alright? Kaya nga, they violate the law of Moses and ang pagpataw ng malaking interes sa buwis sa mga kapwa Diyos kasi isa po itong batas. No, sabi nga sa Leviticus chapter 25 verse 36, don't charge them any interest on money you might loan to them. Respect your God and let those from your own country live with you. So pinagbabawal talaga mangolekta ng buwis na sobra-sobra. Alright? At alam nyo po, ang mga tax collector nung time nila, sobra po silang kinamumuhian ng lipunan. No? And ordinarily, they were viewed as people who had no regard for the law of Moses at mapang-abuso sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap. No? Kaya nga, hindi ko alam kung napanood niyo po yung The Chosen, na may picture ako dyan ni Matthew. Talagang pag lalabas siya ng bahay, nahihiya siya. Alam mo yung parang sa Pangasinan, sabi ko kanina, iaamot to, may sarili to kasi nababaingan. Mahiyang-hiya siya sa trabaho niya. Alright, trabaho niya, singiling sila ng buwis, no, yung mga kababayan niyang Hudyo, pero sobra-sobrang kinokolekta niya para sa sariling kapakinabangan. Natang twister tayo nun, no? Anyways, kaya imagine nyo, araw-araw lalabas ka ng bahay, inis na inis sila sa'yo. Kinamumuhian ka, binabash ka dyan. No, hiyang-hiya siya dyan. Kumbaga parang alam mo yun, minsan parang gusto mong patayin talaga kasi talagang sobra-sobrang maningil, ang gihirap ka na nga. Diba, sisingiling ka pa ng sobra-sobra, kaya hiyang-hiya talaga siya dyan. Alright? Kumbaga, you've sold your soul to the system at diba, may kasabihan po tayo sa mundo na okay lang, basta wala akong tinatapakang tao. Ganyan tayo Pero alam nyo, sa kanya, okay lang may tapakan. Bakit ba? Kumikita ako ng pera dito Diba? Kaya kahit hiyang-hiya siya, kailangan niyang gawin yun. Doon siya kumikita ng pera. Alright? So sa trabaho niyang yon, nandun yung security niya, yung pera, yung power, even if it came with a terrible reputation. Alright? Pero alam niyo po, dumating yung punto sa buhay niya, nung dumaan si Jesus at nakita siya, isang simple, pero makapangyarihang invitation, ang narinig niya. Anong sinabi niya doon? Follow me. Sabi niya nga po, follow me. At ang nakakagulat, hindi po siya nagdalawang isip. In Luke 5 verse 28, sabi siya, Levi got up and left everything and followed Jesus. No, napakabigat na statement to. No? Tumayo siya doon sa kinauupuan niya, doon sa lugar na buong buhay niya doon siya. No, he left everything and followed Jesus. The word follow in Greek is akoloteo. Nang ibig sabihin po dyan ay to be on the same road with, to accompany or to join one as a disciple. Sa culture po nila kasi, ang mga teachers, ang mga rabbi, sila po yung nilalapitan ng mga potential disciples. No? Pag alam nila, magaling na teacher yon, puntahan natin siya. No? Magpa-disciple tayo, magpaturo tayo sa kanya. Pero alam niyo po kasi si Jesus, gustong-gusto niyang gawin yung hindi ginagawa ng mga normal na tao. Si Jesus, he was different. He pursued the rejected. So ang ginawa niya, hindi siya naghintay ng mga disciples na lumapit sa kanya. Anong ginawa niya? Pinuntahan niya sila. Nilapitan niya sila. Alright? At nung sinabi niyang follow me, hindi po ito simpleng alok lang. No, ito ay paanyaya sa isang bagong direksyon at bagong buhay.
So katulad po ito, kung maaalala niyo po, sino naaalala niyo? Si Simon, o si Peter and si Andrew. Maaalala niyo po ba sila? Ano pong trabaho nila? Fishermen. And during that time, hawak-hawak nila yung mga nets. All their life, pangingisda ang ginagawa nila. Pero anong sinabi din ni Jesus sa kanila? Follow me. And instantly, they left their nets and followed him. It's the same way with Matthew. All his life, nakapwesto lang siya dun sa tax collector booth. Pero nung tinawag siya ni Jesus, iniwan niya yung tax booth. Pareho nilang iniwan yung source of income nila. Pareho nilang iniwan yung identity and security nila para sumunod lang kay Jesus. Grabe po, no? Kasi alam niyo po, ganyan tayo noon, di ba? Akala mo, nung wala pa si Jesus sa life mo, yung mga bagay na meron ka, trabaho mo, yung achievements mo, yung family mo, yung meron ka, akala mo yun yung mahalaga. Tama ba? Pero nung dumating na si Jesus, naalaman mo, na-realize mo na may pinakamahalaga pa pala. So anong ginawa mo? Iniwan mo. Tama ba? Alright? At alamin po natin, ano ang nangyari sa buhay ni Matthew when he decided to follow Jesus. Are you excited? Amen? Sino malakas po na amen? Alright, dalawa lang po to, no? 2 changes that happened when Matthew decided to follow Jesus. Number 1, ano pong sabi dyan? Jesus gave him new life. In verse 10 to 13, sabi dyan, Jesus ate dinner at Matthew's house, and many tax collectors and others with, ano sabi dyan? Bad reputation came and ate with him and his followers. Alright? So sige, verse 13 na lang tayo, move forward. And naka-underline doon, sabi doon, I did not come to invite good people. Anong sabi ni Jesus? I came to invite sinners. Okay? Again, kapag tax collector ka nung time nila, kaakibat na ikaw ay may bad reputation. Okay? Aside from they are cheating, sila din ay in alliance with Romans. Kaya hindi po nakakapagtaka. Yan yung sinabi ng mga Pariseo nung nakita nila si Jesus. Di ba? Nagtaka sila. Kumakain ka kasama nila. Bakit mo sila kasama kumakain? Para bang sinasabi ng mga Pariseo, kumakain ka kasama yung mga traidor ng lipunan. Bigat, no? Traidor. Diba, mga Hudyo na nang-aabuso ng kapwa nila Hudyo. Pero alam niyo po, matindi ang encounter ni Matthew kay Jesus dahil nga hindi lang niya iniwan ang lahat para kay Jesus. But he was so excited to form a close relationship with Jesus dahil inimbitahan niya po itong kumain. Alright? In Matthew 9 verse 10, ang sabi po dyan, then it happened that as Jesus was reclining, sabi natin reclining, at the table in the house, behold, many tax collectors and sinners came and were dining with Jesus. Kumakain daw kasama si Jesus. At yung word po na dining dyan, ang Greek ay sunakimai, which means to recline in company with a meal. Sit down at the table together, recline together, and feast together. So alam niyo po ba, nung time nila, pag talagang bonggang kainan, pag kumakain po sila, hindi po sila nakaupo, nakahiga po sila. Okay? Gusto niyo po yun habang kumakain po kayo ng bulalo? Mga sinabawan, nakahiga po kayo. Diba? Alright? Kaya po alam niyo, sino pa dito familiar po kayo doon sa painting ni Leonardo da Vinci, yung Last Supper? Tama ba? Diba ito yun eh. Sige, pakita natin. Pero alam niyo po ba that this is not theologically correct? Hindi po talaga sila nakaupo niyan. Kasi sabi doon, they were reclining. Mostly, when they have a great feast, naka-recline po sila. So, ganito ang itsura nila talaga. Nakahiga-higa sila. Alright? Kaya nga sabi ko sa first service, so ngayon, pag nag-lunch po kayo, pag tinawag niyo po yung mga anak niyo, hindi lang po kayo maghahanda ng plato, kutsara. Sama niyo na rin po yung unan, yung kama, no? Mga anak, kain na tayo, kailangan daw naka-recline. No? Kasi yun yung theologically correct sa Bible. Taray, no? So ganyan po yung itsura nila.
Alright? At mamaya, pag-usapan natin bakit napaka-importante ng dining together sa kanila. Alright? Alam niyo po, sa kultura nila, ang pagkain kasamang isang tao ay hindi basta-basta. So it actually established a covenant of friendship na kadalasan ay tanda rin ng approval. Imagine, si Matthew, isang tax collector na kinamumuhian sa lipunan noon. Pero anong response na kay Jesus? Napaka-radical. Sabi nga natin, radical. Bakit? Kasi he responded with generosity and honor by throwing a great banquet. No, isang napakabonggang kainan ang nangyari. Pero hindi lang po ito simpleng handaan. Ano ba ang importansya ng pagkain nila together? You know what? In biblical culture, sharing a meal meant something deep. It signified acceptance and trust. And it was covenantal, meaning it marked the start of a relationship or fellowship. So inviting someone into your home to eat was like saying, you are welcome in my life. So kaya niya inimbitahan si Jesus kumain sa bahay nila ay dahil para bang sinasabi ni Matthew na Jesus, welcome ka na sa buhay ko. Amen. Amen. Alright. Alam ko parang may similarity to. Hindi ko lang po kung ganun din ba ang culture nyo sa bahay nyo na parang hindi pwedeng kumain pag hindi kompleto. Diba? Tapos pagkakain kayo, doon kayo nag-sharean kamusta ang nangyari sa school. Diba doon kayo nagka-catch up? Kami kasi dati, ganun din kami, sinanay kami ng daddy namin, hindi pwedeng kumain na hindi kompleto. So it's the same way, no? Sa kanila, napaka-importante ng dining. Kasi it establishes a relationship. Kaya nung sinabi ni Jesus sa mga Pharisees, I did not come to invite good people, I came to invite sinners. Ang bigat ng sagot ni Jesus, no? It's his way of answering, no, yung criticism nila. Kasi ang tanong nila, again, bakit ka kumakain kasama sila? No? And si Jesus, he was willing to scorn his reputation among the religious elites just to reach out the lost. Para sa kanya, mas mahalaga ang makasama ang makasalanan na gustong magbago kaysa mga magpa-impress sa mga taong feeling naman righteous. Diba? Wala akong pakialam kung anong isipin niyo sa akin. Ang mahalaga, kasama ko tong mga taong to na totoo, willing sila na isurrender ang buhay nila sa akin at papasukin nila ako sa buhay nila. Amen. At alam naman halos lahat ng tao kung anong klase ng buhay si Matthew meron noon. Di ba? Parang di mo paniniwalaan. Talaga binago ba yan ni Lord? Di ba? Pero nakakatuwa dahil ang new life niya bilang disciple ni Jesus ay hindi pa nga kilala ng iba. But ang ganda dito, dahil sa past niya, naging tulay siya. Naging bridge si Matthew ni Jesus para maabot pati ang mga kapwa niya tax collector. Ang dating kilalang taksil ng bayan na yon, soul winner na. Diba? Grabe. Diba? Ura-urada nung tinanggap niya si Jesus. Diba nakita niyo, nag-invite siya ng mga kapwa niya tax collectors. Alright? Ngayon, sino po dito after he decided to follow Jesus, binago talaga siya ni Lord? Binago talaga kayo ni Lord. Amen? Parang dalawa lang nagtaas. Yung iba po, binago po ba kayo? Amen? Diba? Masasabi mo, ang layo mo na sa dati. Amen? O baka naman, baka balik ka ulit sa dati. Diba? Baka imbis that the old has gone and the new has come, ang naging tagline na ng buhay mo, the old has come, the new has gone. Or the new has gone and the old is back again. Come back. Alam niyo po, kapag may new life ka, dapat meron kang visible change. Dapat nakikita sa'yo na talagang binago ka. Alright? Saan? Sa pananalita mo, sa kilos mo, sa priorities mo sa buhay, sa lifestyle mo, and even your relationship with your family, your friends, no? Sa mga tao nakapaligid sa'yo. Hindi pwede kasing new life tapos walang change. Amen. Di po ako galit.
Because a changed life must be a visible light. Ano po bang pangalan ng church natin? Oh, Lighthouse Church pa naman tayo. Di ba? Dapat kapag andyan ka, di ba, ano nangyayari? Nagkakaroon ng liwanag. No? At pag-asa ang mga tao, I think nasa PowerPoint na, no? Hindi yung dumidilim ang paningin nila sa'yo. Pag darating ka, yan na naman. Hindi ka nagiging ilaw. Di ba? For example, si Kevin nandyan na naman. Kevin, nandyan na naman. Di ba? Pero dapat pag nakikita ka, oy! Si Mitch! Di ba? Yung parang, oy, Ate Mitch, nandito kayo, masaya sila pag nakikita ka kasi nagdadala ka ng liwanag, hindi yung dumidilim yung paningin nila. Baka sabihin natin Christian tayo pero nagmumura pa rin tayo or pasimuno pa rin tayo ng chismisan. Sa mga estudyante, huwag maging sanhi ng bullying or pandaraya sa school. Sa mga nagtatrabaho, magkaroon ka naman ng integridad. Mag-time in ka ng maayos. Huwag ka mag-uwi ng coupon ban. Diba? Tapos ipiprint mo pa doon yung resignation mo. Ayos ka rin. Ano pa? Huwag ka magsinungaling sa boss mo, sa customer mo, maging mahusay at responsable sa trabaho. Sa mga magulang, ipakita ang pasensya at intentional na disiplina sa mga anak. Dapat ramdam nila ang Diyos na nandyan siya sa ating tahanan. Hindi yung pagbahay nyo, ay, maingay dyan. Sabi nila Christian sila pero araw-araw may nagsisigawan dyan. Diba? Kapag binigyan ka ni Jesus ng new life, it means God can redeem your story and use it as a bridge to reach others. Nakita po natin yung past life ni Matthew. No? What was once a life of shame became a story of grace and a message of hope. Akala po kasi natin, lagi na natin sinasabi, hindi po ako deserving. I'm not deserving of God's grace. I'm not qualified to serve. Sinner po ako. Wala naman talagang ginamit si Lord na deserving at qualified. Na mo ngayong katabi mo, oo, nung una. Diba, gano'n naman talaga tayo. Wala naman talaga siyang kinukuhang perfect na. Wala naman siyang kinukuhang finished product na. Diba? Kaya nga all the more, kailangan mo si Jesus, kaya nagiging deserving ka at nagiging qualified ka kasi nga dahil kay Jesus. Yung grace niya ang puhunan natin kaya we can share our testimony to others. Alright? So, that's the problem. We must not be ashamed of our story. Amen? Remember this, your old life doesn't cancel you. Uulitin ko, your old life doesn't cancel you. Sa generation ngayon na uso ang cancel culture, ibahin mo si Jesus. Alright? Your past may explain you, but it doesn't define you. And God can use it to bring others to Him. Amen? Past na yun. Hindi na natin mababago yun. Pero hindi yun na magsasabi kung sino ka. Sino na magsasabi? Ang Panginoon. Ang mahalaga kung paano kanya binago. Ang mahalaga mula sa pagiging basahan, binigyan kanya ng halaga. Amen. Because like Matthew, when Jesus gave us new life, it's not meant to be hidden. Dapat hindi mo kinakahiya si Jesus sa buhay mo. Dapat proud ka na binago ka niya. Amen? It's meant to be shared. Pwede bang sabihin mo nga sa katabi mo, kaya nga share mo na yan. Amen? Share mo na yan. SKL. So ano daw po yung unang nangyari, no? Nung finalo niya si Jesus. Number 1, Jesus gave him new life. Pangalawa po, at matatapos na po tayo, 2 changes that happened when Matthew decided to follow Jesus.
Matthew 9 verse 9, no? Sorry. Number 2, Jesus gave Matthew a new purpose for his skill. Yan yung pangalawa. Sabi nga po natin, skill. In Matthew 9 verse 9, sabi po dito, when Jesus was leaving, he saw a man named Matthew sitting at the place for collecting taxes. Okay? Parang ang redundant, no? Sitting at the place for collecting taxes were collected. Wala lang. No, napaka-grammar freak lang, no? Anyways, as a tax collector, si Matthew po, ay magaling po siya in keeping records. So magaling po siya, ang skill niya ay maglista. Kaya nga sabi ko nga kanina sa first service, kung merong head ng registration, baka si Matthew yun. Tapos kapag dumating po kayo sa church, sabi niya, ikaw, alam ko utang mo. Ito. Diba? Kilala niya lahat. Recorded niya lahat, pati yung due date, kailan mo kailangan bayaran, memorize niya, kailan mo inutang, alam din niya. Ganon katinik si Matthew, talagang alam niya lahat. Pagdating sa listahan, magaling siya. Alright? And alam niyo po, when he left the tax collector booth, garantisado po na wala na siyang trabahong babalikan. Bakit? No? Kasi it was a dirty work. Hindi po tulad nila Andrew, nila Peter, no? Na pwede pa nilang balikan ng pangingisda. Kasi malinis na trabaho yun. Pero once na sumunod siya kay Jesus, naintindihan niya na wala na siyang trabahong mababalikan at ibig sabihin lang nun, wala na yung yaman, yung luho na nararanasan niya. Alright? So walang-wala na talaga siya pag sumunod siya kay Jesus. So when he followed him, ang only tool na naiwan sa kanya ay yung panulat niya. Hindi ko alam kung uso pa yung ballpen nun. Hindi pa. Di ba? Hindi ko alam kung ano yung panulat nila nun. Pero yun lang ang meron siya. Alright? At alam niyo po ba, na from the beginning, bless siya ni Lord ng isang skill na maging isang record keeper. Kaya po nung tinawag siya ni Jesus, this made him put his skills to its finest work. Dahil po si Matthew, keen observer siya. Ibig sabihin talagang very detailed siya. Nakikita niya lahat, nililista niya. Alright? Very detailed. At kung ano yung mga nakikita or na-observe niya, sinusulat niya talaga. In fact, he was a personal companion of Jesus through most of his public ministry. And the gospel that bears his name came as a result. Diba? Ganon po katindi. Dahil magaling siya mag-observe, magaling siyang magsulat, ginamit siya ng Panginoon na maging isa sa mga author ng book in the Bible. Alright? At alam niyo po ba, dahil napaka-keen observer niya, konting trivia. Sabihin niyo nga po, did you know? Did you know na sa gospel lang ng Matthew na mention ang exact amount kung magkano ipinagkalulo ni Judas si Jesus? Magkano? 30 silver coins. At hindi nyo po yan mababasa sa Mark, sa Luke, sa Acts, sa Matthew lang. So, ibig sabihin, doon mo makikita kung gaano siya ka-keen observer. Alam niya yung amount. Paano? Tax collector siya. Alright? Who would have thought na yung dati naglilista lang ng utang, na mga puro babayarin, at kinamumuhian na ay gagamitin ng Panginoon to be the author of what is said to be the most widely read book in all the world, the first book of the New Testament, and that is Matthew. Alright? Amazing. Grabe. Gagamitin pala siya ni Lord para magsulat ng book sa Bible. Kala niya wala na siyang gagawin eh. Alam niyo po, yung buhay ni Matthew, experiences points out that every person from the beginning is one of God's works in progress. No? Yung pala, yung ginagawa niya, yung tinitrain pala siya, preparation pala yon sa mas matinding work na gagawin niya pala para sa Panginoon. Diba? Sino po dito, even before naman nung nakilala mo si Lord, may mga talent and skills naman talaga kayo. Tama ba? Talaga, ba't para ayaw niyo pong sumagot? Ganda, tsaka kagapo lang po kasi ang alam kong ambag. Hindi naman po, no? Di ba, may iba sa atin, may mga kakayahan po tayo na nagagamit na natin noon sa ating tahanan, sa trabaho. Tama ba?
Diba? Magaling ka naman talaga noon pang sumulat, kumanta, sumayaw. Diba? Ano pa mga talent ninyo? Magsabi nga po kayo. Kumain. Talent yun. Yung iba nga pinangmumukbang yun eh. Diba? Kinikita nga sila dun eh. Diba? Talent yun. Alright? Magsalita sa harap ng tao. Diba? Umarte, magluto at kung ano apa. Pero nakilala mo si Lord, yung skills or abilities na meron ka, nagugulat ka kasi nagmumultiply siya. Tama ba? Parang grabe, no? Parang grabe yung opportunity sa dumadating nung dumating si Lord sa buhay mo. Diba? Oo, dati madaldal ka, pero diba ngayon dumaldal kang maging sharer ng Word of God. Wow! Dati crush mo lang yung hinihingitian mo, pambihira nung naging usher ka na, bless yung mga uma-attend sa'yo sa church. Wow, tama ba, Dokdara? Amen. Amen. Kasi ganito ang problema sa atin kaya hindi kayo nako-convince. Tinitignan niya yung ibang tao. Tapos sabihin niyo, sana ganun din ako sa kanya, no? Galing naman niya. Sana ganun din ako. Diba? Ganun natin iisip natin. Tinitignan natin yung kakayahan ang meron ng iba para masabi natin na hindi ako kayang gamitin ni Lord. Kapatid, kung anong meron ka, anong nasa kamay mo ngayon, kung nasaan ka, diyan ka gagamitin ni Lord. Kaya wag mong minamaliit yung skill or gift na yan. Sabi niyo, magluto lang po ang alam ko. Ay, aba, yung iba hindi nga masarap magluto. Maglinis lang po ang alam ko. Aba, yung iba hindi masipag maglinis. Masasabihin niyo sa akin, mahiyain po kasi ako eh. Mahiyain ka, pero magaling ka mag-organize, may talent ka. Mahiyain ka, pero magaling po ako mag-arts, may talent ka. Amen. Alam niyo po, walang sayang sa skill kapag inalay mo po ito sa Diyos. Amen. Hindi niyo po kailangang maging preacher. Kung ano po yung nasa kamay niyo ngayon, gamitin mo yan para sa Kanya. Amen. May kausap. Tandaan po ninyo, walang maliit sa kamay ng Diyos. Isuko mo at hayaan mong gamitin niya ito to bless others. Kasi katulad po ni Matthew, your skill can be rewritten for something eternal. Diba? Sino bang mag-aakala yung dating tagalista lang ng utang pambira? Diba? Magsusulat pala siya, no, ng buhay ni Christ to tell to the whole world that this is my God. Kaya nga from tax collector to truth teller. Amen. Tandaan mo, dapat may maganda kang kwento ng from and to. Kasi ganun pag nasa Panginoon kayo, di ba, chismosa to ano? Na naging pastora siya. Mga ganon. Di ba? From dating tsaka to Diyosa. Grabe naman po yung tsaka. Di ba lahat tayo, pagdating sa Panginoon, may maganda tayong storya ng transformation. Amen. So wag mong sabihin walang gagawin si Lord sa buhay mo. Amen. So recall lang po natin, 2 points po natin, 2 changes that happened when Matthew decided to follow Jesus. Number 1 po is, pangalawa po is, Amen. Sino po may natutunan this morning? Pwede bang palakpakan lang natin si Lord na matindi? Amen. Alam niyo po, napaka-amazing no ng buhay ni Matthew, no? And siguro tatanungin ko po yung bawat isa sa atin sa umagang ito, no, as we end. Kamusta po ba nung unang finalo? Naalala niyo pa po ba? Sige nga, lalahanin niyo lang. Yan, lalahanin niyo, yung mga iniwan niyo. Diba? Totoo naman, sometimes that following Jesus will cost something. Minsan yung comfort, minsan yung mga friendship, minsan dreams. Sino po dito may mga pangarap kayo noon, pero nung tinawag kayo ni Lord, nung nag-umpisa ka na sundin mo siya or sumunod sa Kanya, may mga give up ka ring pangarap para sa Kanya. Tama ba? Kay Matthew, sa totoo lang, sabi ko nga, hindi biro yung iniwan niya. Career niya yun eh. Security niya nandun eh. Future niya nandun eh.
Yung itsura niya yan, that tax booth represented yung kabuhayan niya, yung security niya, and even identity. Pero alam niya na yung lugar na yan ay magiging hadlang din para sumunod siya kay Jesus. No, hindi siya makakasunod ng buo kay Jesus hanggat nandyan siya. Kapatid, tanungin kita, may mga bagay ba na humahadlang din sa'yo ngayon? May mga pinanghihinayangan ka bang isurrender kay Lord? Ano yon? It could be your pride. It could be a relationship, a habit, a dream, a person, or even your fears. So tatanungin natin ang sarili natin sa umagang ito. Lord, tanungin mo sarili mo, Lord, ano pa ang hindi ko pa kayang iwan para sa'yo? Sige, tanungin niyo yung sarili niyo, reflect ka, ano bang mga hindi ko pa kayang iwan para sa'yo? May sin ka ba na hirap kang iwan? Yung hiya mo ba, hirap ka pa ring iwan? Yung kayabangan mo ba, hirap ka pa ring iwan? Pero paano naman po kung ito, at pwedeng makarelate ka, paano naman? Yung sumunod ka naman kay Jesus Pero minsan, bumabalik ka dun sa lugar na yon, bumabalik ka dun sa booth. Yung booth na yon na pwedeng old habits, your comfort zone, your security blanket, or kasalanan na nagbibigay sa'yo ng satisfaction. May mga bagay na iniwan ka noon. Pero kapag nagiging mahirap ang pagsunod kay Lord, parang gusto mong balikan. Kasi naging masaya ka dun Kaya parang, Lord, gusto kong balikan lang ulit. Kasi nakakapagod palang maging disciple mo, ganun pala yun. Di ba pag na-hurt tayo, bumabalik tayo sa old life natin Amen? Ganon karil ang struggle. Pero gusto ko pong malaman ninyo, wag po kayo mag-alala kasi hindi po kayo nag-iisa. Lahat po tayo nakakaranas yan. It happens. Tama ba? It happens. Kaya alam nyo po, even si Peter, bumalik siya sa pangingisda after Jesus died. Bumalik siya sa pangingisda after niyang binetray si Jesus. Pero nung ginawa ni Jesus, isa sa mga unang naisip niya, nung nabuhay siya, nung nag-resurrect siya, ang nasa isip ni Jesus, kailangan kong balikan si Peter. Anong ginawa ni Jesus? Sinundan pa rin siya. Tinawag siya ulit, pinakain at nirestore. Good news, kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, even if you went back to your booth, Jesus is still willing to meet you there and say, follow me. Because His calling isn't canceled by your failures. His grace always invites you back. Hindi ka ba nagtataka na every time pag bumabagsak ka ulit sa sin mo, sasabihin ni Lord sa'yo, nag-aantay lang siya sa tabi mo, sasabihin niya, anak, balik ka na ulit. Balik ka na ulit. Ganon ang picture ni Jesus sa buhay natin. Inaantay ka niya, nakatayo siya sa harap mo, inaantay niya kung kailan mo ulit susanggaban yung invitation niya sa'yo na sumunod ka ulit sa Kanya. Araw-araw, nagtsatsaga siyang binabalikan ka, sinusundan ka niya, anak, balik ka na Anak, sunog ka na ulit. Anak, mag-umpisa na tayo ulit. So instead of staying stuck in guilt or shame, balik ka lang kay Jesus. The same way He called you the first time, He's still calling you now. Hindi pa po huli ang lahat. Amen. Kaya po sa oras na ito, tatayo po tayong lahat. Amen. Sige po, just close your eyes and just
Search into your heart. Tignan mo yung puso mo ngayon. Again, sabi ko nga, maaring ikaw yung tao na minsan ka na rin sumunod kay Lord. Pero bumabalik ka sa dati mong buhay. Nahihirapan kang iwan. Si Matthew, iniwan niya ang lahat para kay Jesus. Ikaw, ano ang kaya mong iwan para sumunod ka kay Jesus ng buo? Kapatid, baka may binibibi ka bang kasalanan, baka it's time to get out of that. Kapatid, baka may pride ka pa, hindi po, okay lang ako, tama na to, atin-atin lang ako ng church, ang mahalaga, nakakatin. Kapatid, baka hindi mo alam, may pride ka na, kailangan mo nang umalis dyan. Or baka ikaw yung tao na, dati active mo naman sa ministry, pero ayoko na, kailangan ko na bumalik sa buhay ko, walang naman nangyayari. Kapatid, baka kailangan mo na ulit sumunod kay Jesus.